Nirerespeto naman po ng Armed Forces of the Philippines ang hinaing nito pong pamilya nung naarestong Chinese national na hinihinalang nag-espiya sa bansa. Pero kailangan naman hintayin ang magiging resulta po ng investigasyon. Samantala, may resulta na po yung ginawang investigasyon ng Philippine Navy kaugnay sa na-recover na submersible drone sa Calayan noong nakaraang taon. Detalye sa pagbabalik po ng report ni Mar Gabriel. Iginagalang ng Armed Forces of the Philippines ang panig ng pamilya ng naarestong Chinese national na hinihinalang nag-espiya sa bansa. Una nang iginiit ng asawa nito na ang na-recover na equipment sa ginagamit niyang sasakyan ay para sa self-driving test ng hindi tinukoy na kumpanya. The Armed Forces of the Philippines understands her concern, being of course emotionally involved, being a wife, a mother. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Giit ng AFP, hindi maaaring baliwalain ang mga na-recover na ebidensya sa sospek, kabilang na ang larawan ng ilang critical structure gaya ng AFP at PNP camp, power grids, mall, seaport at airport. May tuturing daw ito na unauthorized foreign intelligence surveillance and reconnaissance activity. These are all a matter of sincere and serious concern in our part, as the AFP is the one safeguarding our national security. So with that, we do not want to undermine and we do not want to leave any stone unturned, so to speak, in terms of this investigation. Samantala, may resulta na ang ginawang forensic investigation ng Philippine Navy sa unang submersible drone na na-recover sa Calayan Island sa Cagayan noong nakaraang taon. Base sa investigasyon, ginamit ang drone sa pagkalap ng bathymetric data sa karagatan, gaya ng lalim ng tubig, salinity, temperatura at sound signature. Lahat ito maaari daw magamit sa larangan ng negosyo, akademya at military field. There is a subtle effort to map out not only the maritime domain, even our human terrain, our political system, our critical infrastructure. And if we start connecting the dots, it seems that this deliberate effort is being conducted by a foreign power. Sa ngayon, 5 kaparehong drone ang nasa kustodiya ng Philippine Navy, kung saan 4 dito ang kasalukuyan pang iniimbestigahan, kabilang na ang drone na na-recover ng mga mangingisda sa Masbate. Inaalam na rin ng AFP kung konektado ang mga insidenteng ito sa panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng paggamit ng long-range acoustic device laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Connecting all these dots, we could now see a bigger picture that would give government a clearer picture of what is happening. It's not yet a complete puzzle. The puzzle is still being assembled, but we are now starting to see bits and pieces of the direction where this is taking us. Patuloy daw na nagbabantay at nagpapatrolya ang mga tauhan ng Philippine Air Force at ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc para protektahan ang soberenya sa West Philippine Sea. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.